Tuluyan ang kinumpirma ni Coach Nenad Vucinic na may politika sa Gilas, Pilipinas, habang si Marcio Lasater ay tila naghihintay pa rin na makasama sa hanay ng pambansang koponan na tutulak sa Riga, Latvia para sa Olympic Qualifying Tournament. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Kung tinanghal na final sa MVP ang Gilas player na si Chris Newsome nang patulugin ng Meralco ang SMB sa dikdigang Game 6 ng PBA Philippine Cup, tila kinumpirma naman ni Coach Nenad Vucinic ang matagal ng usapang politika sa loob ng pambansang koponan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Nenad sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Nung panahon na yon, may politika sa Gilas at magpapakatotoo lang ako si Coach Tab Baldwin, may programa siya nung panahon na yon. At pumasok ako dahil sa kanya, kaibigan ko siya at sinubukan kong tulungan siya. And nung wala na siya, ginusto ko talagang umuwi. Okay guys, doon tayo sa politika. Ang tagal ng usap-usapan nun pero walang magkumpirma, di ba? At least ngayon, matapang na binulugar ni Coach Nenad na meron talagang nag-e-exist or nag-exist na politika sa loob ng Gilas, Pilipinas. Kung paano siya nag-e-exist or nag-exist nung panahon na yon, wala tayong alam doon. Ang sigurado lang tayo ngayon is meron. Kasi eto na nga si Coach Nenad, di ba? May revelasyon na siya dyan. Yung programa na sinasabi ni Coach Nenad na sinimula ni Coach Tab, sayang talaga yun. Kasi nakita naman natin kung paano niya pinatakbo Gilas nung panahon na yun, di ba? Pinakamatindi doon, yung pinahirapan ng Gilas ng Serbia sa kanila mismong baluarte sa Belgrade noong 2021. Kasama doon si Kai Soto, si Ange Kwame, si Jordan Heading at marami pang iba. Ang score noon, 83-76. Pero bago nila nakuha yung panalo, bago natalo tayo sa Serbia, nakalamang pa Gilas sa fourth quarter. Ibig sabihin, para makasurvive at makipagbasagan ng isang Asian team sa sobrang lakas na European team, maganda yung binibigay ng coaching staff. Matapos mawala si Coach Tab Baldwin sa pambansang koponan, nanatili pa si Coach Vucinic hanggang 2022. Kabaligtaran sa sinabi niyang ginusto niyang umalis or umuwi matapos mawala si Coach Tab. Tanong, bakit siya nanatili nung panahong si Coach Chot Reyes na ang nasa Manibela? Tutukan natin si Coach Nenad sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Kalimitan, hindi mo gagawin yan, yung manatili. Kinausap ko si Coach Tab at sinabi niya sa akin na dito muna ako at tulungan si Coach Chot at ang Gilas kasi he does have the Gilas program at heart as well. Kaya ayun, nanatili ako. Maliwanag naman yung sinabi ni Coach Nenad, nanatili siya dahil kay Coach Tab Baldwin pa rin. Pinakiusapan siya na wag munang umalis dito sa Gilas para makatulong kay Coach Chot Reyes. Ganong katindi yung dikit ni Coach Tab kay Coach Nenad. Yung tipong kahit nagbago yung leadership, ayaw pa rin mabakante ng lubos ni Coach Tab yung Gilas, Pilipinas. Yung tipong kahit alam ni Coach Nenad na merong politics sa koponan, hindi muna siya aalis para sa pakiusap ng kaibigan. Commitment at friendship ang tawag po doon. Hindi basta-basta nawawala at naitatapon yun. Nananatiling andun lang yun kahit mahirap manatili dahil sa pagpapalit ng liderato. Bago pa tuluyang iniwan ni Coach Nenad Vucinic ang Gilas, Pilipinas ay sumabak muna siya bilang interim coach sa isa sa mga windows ng FIBA World Cup Asian Qualifiers noong June 2022. Tanong, bakit siya umalis ilang buwan matapos ang nasabing window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers? Tutukan natin si Coach Nenad sa report pa rin na Ruben Terrado sa Spin. May mga issue kasi, may ilang public things sa pagitan ni Coach Tab at ng Gilas. Kaya sabi ko, hindi ko na kayang manatili pa dyan. Pero sobra yung respeto ko sa SBP, syempre sa Gilas, and I wish them all the best. Alam nyo, habang sinasali natin sa Tagalog yung mensahe ni Coach Nenad, napansin ko talaga na malaki at sobra-sobra yung respeto niya kay Coach Tab. Bakit ba natin sinabi yan? Hindi kasi siya nagdalawang isip na bumitaw sa grupo ng Gilas Kung tutusin, okay na, di ba? Andiyan pa rin naman siya sa koponan. Naging interim coach na siya sa isang window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. So meaning, may pagkakataon na siya para mag-shine. Pero hindi niya kinuha yung opportunity na yun. Umalis pa rin siya doon. At umalis siya kasi may mga issues sangkot ang pangalan ni Coach Tab Baldwin na para sa kanya, hindi maganda yon. So makikita mo talaga yung respeto sa kanya, di ba? Anyway, nakaraan na yung lahat Nag-move on na yung lahat sa mga nangyari. Wala na rin si Coach Chot Reyes dito sa Gilas. Ngayon si Coach Tim ko na humahawak sa Gilas. Tapos si Coach Nenad, nanalo na rin ng kampyonato sa Meralco bilang konsultant. Ibig sabihin, maganda yung nangyayari ngayon matapos ang mga issue. At habang ginustong umalis ni Coach Nenad Vucinic sa Gilas, Pilipinas, matapos umalis si Coach Tab Baldwin, nananatili namang umaasa si Marcio Lasater na magkaroon ng puwang sa pambansang koponan patungo sa Olympic Qualifying Tournament. Ano nga ba ang mga revelasyon ni Marcio tungkol sa isyong yan? Tutukan natin si Marcio Lasater sa report ni Ivan Suing ng Daily Tribune. Kung bibigyan ako ng pagkakataon, I am always honored. At the same time, alam ko na si Coach Tim
ay bumubuo ng isang malakas na lineup. Batang grupo yan and they're going to fulfill the journey. Inaalagaan ko lang ang katawan ko and being there for the team. Kapag dumating na yung pagkakataon, magiging masaya ako dyan. Alam niya, sayang talaga si Marcio ha. Yung tindi ng kamay niya sa bola, malaking bagay sana yon kapag kalaban natin ng Latvia at Georgia or dito sa magiging stint natin sa Olympic qualifying tournament. Problema, parang wala ng plano si coach team na magdagdag ng players kahit wala si AJ Edu at si Jamie Malonzo. Andun kasi si Japet at si Mason Amos, di ba? In fairness dun sa dalawang nabanggit natin, kay Japet at kay Mason, may kakayahan naman sila, di ba? Kanya-kanya yan eh. Pero iba rin kasi yung tikas ni Marcio Lassiter dito sa labas. Pakikinabangan sana natin yan. Especially ngayon, medyo duda si coach team sa magiging lagay ni Scottie Thompson. Noong 2019 FIBA World Cup Asian Qualifiers, maganda yung naging kamada ni Marcio Lassiter doon. Pero syempre, SBP at si coach team ang may alam kung ano gagawin nila sa Gilas, Pilipinas. Alam natin, may plano sila para sa paparating na OQT na gaganapin sa Riga, Latvia. So guys, maraming salamat.